Alright, isang napakaganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga estudyante, mga BSE 2 at mga guro sa hinaharap. Ayan, at syempre ako ang inyong makakasama, ang inyong guro sa Filipino, Binibining Crishel. At syempre sa araw na ito, umaasa ako na nasa mabuti kayong kalagayan at maabot kayo ng video na ito na safe and sound. Ayan, kaya naman sa sandaling ito, ang pag-aaralan natin ay ang mga makrong kasanayang pangwika. Ayan, doon sa pamagat pa lamang ng ating subject o ng ating asignatura ay malalaman natin na ang target ng ating talakayan ay ang eto nga, makrong kasanayang pangwika. Yung ating asignatura ay palikan lang natin nang sa ganon ay mas lalo nating maintindihan. Pagtuturo at pagtataya ng mga makrong kasanayang pangwika. Okay. Dito pa lang kasi sa pamagat natin ay malalaman na natin na isa sa mga pinakapunto ng subject na ito ay ang makrong kasanayan. Okay, na kung saan mayroong ditong dalawang salita na kailangan nating pagtuunan ng pansin, ang pagtuturo at ang pagtataya. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagturo, lalo sa inyo at magiging estudyante rin kayo, ay magiging guro rin kayo, hindi pwedeng nagtuturo lang tayo. Hindi pwedeng nagbibigay lang tayo ng impormasyon. Hindi pwedeng ginagawa lang natin yung ating role bilang isang guro. Bagkus ay isipin din sana natin kung yung mga bata ba ay natututo. Ibig sabihin, kailangan kang mong magturo at kailangan mong magtaya. Ang daming paraan para ikaw ay magtaya. Maaring gumawa ka ng quiz, ganyan, mga maikling pagsulit, magpapa-roleplay, ang daming paraan ng sa ganun ay makita mo kung yung mga bata ba ay natututo sa'yo. Okay. Ngayon, dito, mga makrong kasanayang pangwika, sabi niya kasi dyan, pagtuturo at pagtataya. Ibig sabihin, paano ngayon magturo ng wika? Paano ngayon magturo ng makrong kasanayan? Kasi di ba mayroon tayong 4 na makrong kasanayan. Meron tayong pagbasa, pakikinig, pagsasalita at pagsulat. Ngayon ay ang tanong kung paano ka ngayon magturo. Paano mo ituro yung mga yon at paano mo tayain? O paano ka magturo nang sa gayon ay mas lalong higit na maging isang mahusay, isang tao sa pagsasalita, sa pakikinig, ganyan. Ngayon, tayo bilang mga guro ay kailangan din nating maging mahusay sa paggamit ng wika. Paano naman natin yun makakamtan? Ito ay sa pamamagitan kapag naging bihasa na tayo sa pagsasalita, sa pakikinig, sa pagsulat at pagbasa. Kapag napagsama-sama natin yung 4 na yon, nakasanayan, ay makakamtan natin yung tinatawag nating kasanayang pagwika. Ibig sabihin, ito yung maaari mong magamit yung wika sa pagpapahayag ng iyong saloobin, kung saan ay maipapakita mo ito sa iba't ibang larangan o pamamaraan. Okay. Ngayon, ito yung 4 nating makrong kasanayang pangwika. Mayroon tayong 4. Sa pakikinig, kung napapansin nyo, ang laki yung porsyento. Mayroon siyang 45%. Ibig sabihin, ipinapakita dito na napakalaking bagay ang pakikinig nang sa gayon ay makakalap ng impormasyon ang isang tao. Makikita rin dito sa pagsasalita na mayroong 30% na kapag nagsasalita ka, nakakapagbigay ka na nga ng impormasyon ay natututo ka rin. Ibig sabihin na de-develop ang iyong kahusayan sa pagpapahayag ng iyong saloobin sa pamamagitan ng pagsasalita. Sa pagbabasa naman o sa pagbasa, mayroon itong 16%. Mataas din siya. Ibig sabihin, kapag nagbabasa ka, natatandaan nyo yung kasabihan, the more you read, the more you learn. Ibig sabihin, kung mas madami kang nabasa, mas madami kang natututunan. Ito, tingnan nyo ang isang guro ay kailangang maging palabasa. Kung halimbawa, 10 na yung nabasa ng estudyante mo na libro, dapat ikaw nasa 50. Ganun siya. Pag 2 na yung nabasa ng estudyante mo o isang libro, dapat nasa 10 libro na ang nabasa mo. Kasi hindi pwedeng mas madami pang alam yung estudyante mo kaysa sa'yo. Ito, sa pagsulat din, mayroon siyang 9%. Sa 9%, malaki pa rin yan. Ibig sabihin, pag nagsusulat ka, malaki ang daming paraan nang sa ganun ay mai-apply mo ito. Natututo ka na nga na i-apply mo pa.
Ayan. Sa makrongkasa niyang pakikinig, uunahin natin, dumako tayo ngayon dito. So dito, ito pahapyawan ko lang kasi tatalakayin din natin ito sa mga susunod pa nating aralin. Yan sa kahulugan, ito sabi niya dito, ito isang aktibong, bilugan natin yung mga mahahalagang bagay ng sa gayon ay magagamit niyo ito kapag magpapaquiz na ako. Ito, sabi nito, ito isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe, ayan, pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakikinig, sinasamahan mo ito ngayon ng pag-iisip. Kasi hindi pwedeng nakikinig ka lang, tapos hinahayaan mong lumabas. Ibig sabihin, pag ikaw ay makikinig, subukan mo naman na pag-isipan kung ano yung pinapakinggan mo. Aktibo rin ito dahil nagbibigay daan sa isang tao na pag-isipan, ito yung kasasabi lang, tandaan at inaanalisa ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang napakinggan. Ayan, ibig sabihin samatan mo ng pag-aanalisa, i-analyze mo ngayon yung binabasa mo kasi ay pinapakinggan mo. Kasi kung mayroon kang hindi magandang napakinggan, kung disagree ka, kung talagang pinag-iisipan mo yung pinakinggan mo, makakabuo ka ng konklusyon. Makakabuo ka ng opinion mo kung halimbawa kung naniniwala ka doon, kung kumokontra ka ba doon, kung hindi ka kumbinsido dun sa opinion ng author o yung opinion ng nagsasalita o tagapagsalita kako sana. So yun, kailangan nating pag-isipan at okay, dito. Ito rin ay pagtugong mental. Ayan, tandaan nyo yan. Pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng paghatid ng mensahe. Sabi dito, ang sensoring pakikinig ay nananatiling bukas at gumagana kahit na tayo'y may mga ginagawa. Ibig sabihin, kapag mayroon kang ginagawa, halimbawa nakikinig ka sa radyo, nakikinig ka sa halimbawa sa mga online na pagpupulong, mga symposium, ganyan, kahit may mga ginagawa kasi tayo, mayroon at mayroong pumapasok sa utak natin kapag tayo ay nakikinig. Diyan pa lang makikita mo na napakalaking bagay ang pakikinig sa pangangalap ng mga impormasyon. Sabi niya dito, ang sensoring pakikinig ay nananatili ring bukas at gumagana kahit na tayo ay may ginagawa. Naririnig natin ang mga tunog na nagsisilbing stimuli. Ibig sabihin dito, ang wave stimuli na ito ay dumaraan na ngayon sa auditory nerve patungo sa ating utak. Ibig sabihin, pumupunta na siya agad sa utak. Kaya nga siya napag-iisipan na kapag halimbawa napakinggan mo siya, o pumasok na yun sa utak mo at napag-iisipan mo na. Pero mayroon din naman yung mga taong lutang, 'di ba? Na kahit paulit-ulit niyang pinakinggan, na kahit ba wala namang problema sa environment niya, sa kanyang kapaligiran, ay hindi pa rin niya ito maunawaan o hindi pa rin niya ito mapakinggan. Okay, magkakaiba rin naman ang tao. Gayunpaman, lahat ng tao ay higit na natututo sa pakikinig kaysa sa ibang paraan ng pagkatuto. Sabi niya dito, ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha. Ayan, yung kasasabi lang na isang mabilis daw. Ito, ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwirang pagbabasa. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbabasa, nakakakuha ka pa rin naman ng impormasyon. Kaso, mas higit kang natututo kapag ito ay iyong naririnig. O ako naman, iba naman ako. Pag halimbawa nakikinig ako sa mga klase ganyan, dapat nakikita ko yung nagsasalita. Dapat nakikita ko si ma'am, si sir, ganyan. Kasi pag hindi ko nakikita, gumaganyan talaga ako. Yung parang pinipilit kong tignan. So magkakaiba rin naman tayo. Hindi pwedeng pinapakinggan ko lang. Though pumapasok pa rin naman siya, pumapasok pa rin naman yung ideya, yung impormasyon. Kaso nga lang, ang sa akin, gusto ko talagang nakikita yung nagsasalita. Dito, ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay magkakaunawaan at magkaroon ng buting palagayan. Ibig sabihin, kapag nakikinig ka kasi, maririnig mo ng mabuti yung opinyon ng ibang tao
naririnig mo mismo kung ano yung gusto niyang sabihin. Kasi pag halimbawa sa iba mo kasi napakinggan, minsan nag-iiba na yung dating sa'yo. Pwedeng nadagdagan, pwedeng nabawasan o nakulangan yung impormasyon. Kaya naman napakahalaga kapag narinig mo ito mismo doon sa tao. Ito, mas higit kayo nagkakaunawaan, gaya ng sinabi ko. Kasi minsan din, kapag sa chat, napapansin nyo, kapag sa pagbibigay ng mensahe, halimbawa sa chat, maaaring ma-misinterpret ngayon ng nagbabasa yung chat. Kaya mas maganda kapag napakinggan kasi iba yung dating eh. Pag nagbabasa ka ganyan, iba yung mamaya nag-high pitch ka na, hindi naman pala high pitch yung pagkasabi niya. Ganyan. So, parang iba na, nag-iiba yung dating talaga. Kaya napakahalaga na mapakinggan. Sabi din dito, sa pakikinig, kinakailangan ang iba yung konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita ng naririnig. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakikinig, kapag tayo ay nakikinig, kailangan natin itong gunitain, kailangan ng iba yung konsentrasyon sa pag-unawa. Ibig sabihin, tulungan mo din naman yung sarili mo. Kung halimbawa, gusto mong matuto sa pamamagitan ng pakikinig o gusto mong makinig sa isang orientasyon, sa isang simposyum, pero maingay yung environment mo, ganyan, yung kapaligiran mo, maaari mo namang tulungan yung sarili mo. Nang sa gayon ay mas lalo mong matandaan o lalo mong maintindihan kung ano yung napakinggan mo. Sa makrungkasan na yung pagsasalita naman, ayan, ikaw ay blessed kapag ikaw ay mahusay sa pagsasalita. Alam nyo, isang napakalaking bagay ito, lalo na sa inyo, sa atin ng mga guro, napakahalaga na maging bihasa tayo sa pagsasalita. Ito ay, ano ba yung, sa mga guro, tandaan nyo, boses ang puhunan. Ganon din sa mga singer. Tayo kasi boses ang puhunan. Ibig sabihin, sa pagsasalita pa lang, dapat confidence ka na. Sa pagsasalita pa lang, dapat nalalaman nila na, eto, makinig tayo kay ma'am. Dapat pag nagsalita ka, na mapapalingon na silang lahat. Yun dapat ang isang guro. Sabi dito, ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wika. Okay, ito, ulitin lang natin, ideya daw. Maipapahayag mo ngayon yung ideya mo, yung paniniwala mo at nadarama mo sa pamamagitan ng paggamit ng halimbawa pag nagagalit ka sa isang room, okay? Mag-focus tayo sa role natin bilang isang guro. Kapag nagagalit ka sa classroom, dapat ipahayag mo ng mabuti yung sasabihin mo. Halimbawa, magagalit ka, pero yung facial expression mo, hindi naman galit, yung itsura, ganyan. Samahan mo din yon. O kaya naman yung nagagalit ka, yung facial expression mo galit, pero yung pagsasalita mo kulang ng diin. Hindi ka ngayon papakinggan. Kaya naman napakahalaga na maging bihasa tayo sa pagsasalita kasi maaari nating magamit ito sa pagbibigay ng ideya, sa pagbibigay ng pagbabahagi ng ating mga paniniwala at syempre yung nadarama, napaka-importante yan. Ayan, pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao, syempre, ang kabilang dito yung speaker at yung receiver. Ibig sabihin, yung speaker, siya yung tagapagsalita, yung receiver naman, siya yung tagatanggap ng mensahe, yung receiver. Ayun yung mga kasangkot. So, pwedeng iisa yung tagapagsalita o iisa yung speaker at madami yung tagapakinig. Sa kahalaga ng pagsasalita dito na ipapaabot ngayon sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nagsasalita. Na ipapaabot ang kaisipan at damdamin. Nagiging kasangkapan din ito sa pagkaunawaan ng mga bawat tao, yan yung nabanggit kanina, nakakapag-anyaya o nakaka-impluwensya ng saloobin ng nakikinig. Ibig sabihin, meron kasi yung pagkakataon na hindi ka kumbinsido, di ba? Hindi ka kumbinsido doon sa nalaman mo. Ngayon, kapag kinausap ka na ng yung mahusay na tagapagsalita, halimbawa yung mga sales talk, ganyan, doon tayo mag-focus. Sa mga sales talk, ganyan, yung ayaw mo yung produkto, di ba? Gusto mong tanggihan kasi mahal, o kaya gusto mong tanggihan kasi nakukulangan ka, ganyan. Pero pag nag-sales talk na, yung mga sales lady, ganyan, pag sila na yung nagsalita,
talagang gusto mong bilhin kasi yung paraan nila ng pagsasalita, nababago nila yung opinion mo. Kung dati ayaw mo, na ngayon nagkaroon ka na ng eagerness para mabili yon. Ganon siya. Ganon ang nagiging dating kapag ikaw ay mahusay sa pagsasalita. Naibubulalas din sa publiko ang opinyon at katwirang may kabuluhan sa kapakanang panlipunan. Ito, kapakanang panlipunan upang magamit sa pagbuo ng mga patakaran at estratehiya sa pagpapatupad ng mga ito. Ito, sa pagsasalita kasi, halimbawa sa mga symposium ng isang barangay o pagpapapulong sa isang mga barangay, ano ba yung role? Ano ba yung layunin ng mga magpupulong ganyan? Yung isa sa mga layunin nila, pwedeng gusto nilang magbahagi ng impormasyon, gusto nilang magbigay babala, magbigay paalala, ganyan. Pwede rin namang magbibigay sila ng mga bagay para sa ikabubuti ng sambayanan. Maaaring yun yung mga purpose ngayon ng mga tagapagsalita. Kaya, dapat lamang ng isang tao ay maging bihasa sa pagsasalita. Kagaya nga ng sinasabi ko, lalo na sa atin ng mga guro, boses ang ating puhunan. Kaya naman, talaga namang tulungan nyo ang inyong mga sarili na maging bihasa sa pagsasalita. Yan, makrungkasa na yan sa pagbasa. Sa pagbasa naman tayo. So dito, ang pagbasa ay interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo. Okay. Yung tinatawag dyan ng mga simbolo, ito yung pagpapahulong, yung sa mga nakasatitik na sagisag ng mga kaisipan. Kung naaalala nyo, ang wika ay isang masistemang balangkas. Kaya nga siya sinabing masistemang balangkas, ibig sabihin, mula sa mga tunog ay iyon ay may kaakibat na letra. At mula doon sa mga letrang yaon ay pagsama-samahin mo nang sa gayon ay makabuo ka ngayon ng mga salita. At syempre, mula sa mga salita, kapag pinagsama-sama mo yung mga yun, makakabuo ka ngayon ng pangungusap. At kapag pinagsama-sama mo naman yung mga yon, ay makakabuo ka ngayon ng talata o paragraph sa Ingles. So, yun yung pagbasa. Ang pagbasa din ay pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagtugon. Ayan, pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag. Ibig sabihin, pag nagbabasa ka, bigyan mo din naman ng interpretasyon. Kailangan tugunan mo rin naman kung ano yung binabasa mo. Pumapayag ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? O hindi ka kumbinsido doon sa sinasabi ng author. Kasi kung wala kang nasasabi tungkol doon, kung wala kang reaksyon, ibig sabihin hindi mo inanalyze, hindi mo binigyang halaga yung binasa mo. Ang pagbasa ay susi sa malawak na karunungan na tipo ng daigdig sa mahabang panahon. Kaya nga sinasabi natin na the more you read, the more you learn. Kasi nga, lalo na sa atin ulit, ayan, focus ulit, balik tayo sa role nating mga guro. Sabi kasi dito, malawak na karunungan. Ngayon, ano ba yung puhunan din natin maliban sa boses? Siyempre, yung karunungan. Ngayon, kapag yung estudyante mo ay nakabasa na ng isang libro, dapat mas madami sa'yo. Dapat nakasampu ka na, nakapito ka na. Pag dalawa na si estudyante mo, dapat nakasampu ka na. Hindi pwedeng lamangan ka ni student. Hindi pwedeng mas malawak yung kanyang kaalaman. Hindi pwedeng mas malawak yung nalalaman niya hinggil doon. Ayon naman kay Arugante, ang pagbabasa daw ay nakakapagpalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay, nakakapagpatatag din sa tao na harapin ang mga di inaasahang suliranin sa buhay. Ibig sabihin, maaari kang nakakapagpalawak ng pananaw. Halimbawa, yung tipong nawawalan ka na ng pag-asa, Ito kasi sabi niya din, nakakapagpatatag. Yung tipong nawawalan ka na ng pag-asa, pero nagbasa ka ngayon yung mga inspirational na mga story, ganyan, nagkaroon ka ngayon na-motivate ka muli at muli ay babangon ka. Yun yung nagagawa naman ng pagbasa. Natutuwa ka, nabibigyan ka ng aliw, ayan. Ang pagbasa din ay nakakapagpataas ng uri ng panlasa sa mga mababasa. Sabi naman ni Thorndike, ayan, ang pagbasa daw ay higit
ay hindi pagbibigay lamang ng tanong sa mga salitang binasa, kundi pangangatwiran at pag-isip. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag magbabasa ka, kailangan mong pag-isipan. At kapag pinag-iisipan mo ito, makakabuo ka ngayon ng pangangatwiran mo. O, kung hindi ka, yun nga yung sinabi ko kanina, ulitin ko lang, kung hindi ka kumbinsido dun sa sinabi ng author, yung nagsulat, pangatwiranan mo ngayon. Bubuo ka ngayon ng sarili mong konklusyon. Parang sasabihin mo, hindi ako naniniwalang ganito. Bakit naman ganito nga, nung ako nga ganito naman yung nangyari, hindi naman ganito. Ibig sabihin, doon pa lang, malalaman mo na talagang pinag-iisipan mo kapag nakakabuka ng sarili mong reaksyon. Ayun naman kay Toast, ang pagbabasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. Ito rin, nagbibigay din ng aliwan, kasiyahan, yun yung sinasabi ko, pakikipagsapalaran, paglutas sa mga suliranin, at nakapagdudulot ng iba't ibang karanasan sa buhay. O, halimbawa, yan yung karunungan. Mayroon akong kwento. Halimbawa, hindi ba kayo nagtataka bakit kadalasan ang mga babae nagsusulat? Actually, mayroon siyang story. Mayroon siyang kwento. Mayroong dalawa kasing mag-asawa doon na parehas silang tinatamad maghugas. Ayan, tinatamad silang maghugas. Ngayon, sabi ni girl, kung sino din yung mauunang magsasalita sa kanila, siya yung maghuhugas ng plato. Pumayag naman itong si lalaki. O, sino bang naghuhugas ngayon? Mga babae kasi, di ba? Ngayon, ang nangyari, nagtataka yung mga kapitbahay. Bakit pag kinakausap silang dalawa, hindi sila nagsasalita, hindi rin sila kumikibo. Hindi sila kumikibo, kundi yung mata lang nila yung umiikot, ganyan. Walang nagsasalita rin sa kanilang dalawa. Ngayon, ilang linggo na, ganun pa rin. Ilang linggo, siguro mga 2 araw, ganyan. Ganun pa rin, walang nagbabago. Ngayon, sabi ng mga kapitbahay nila, patay na daw sila. Ngayon, ililibing na sana silang dalawa. Ililibing na silang dalawa. Tapos, unang ilagay dun sa butas yung lalaki. Sabi nila, ililibing na natin to, patay na to, sabi niya. O di, sabi ng lalaki sa isip niya, sa loob-loob niya, sige, okay lang, ganun siya. Kasi alam niya na yung babae, bibigay siya. So ngayon, ang nangyari doon, nung inilibing na ngayon yung lalaki, sige, parang wala lang sa kanya, hinahayaan lang niya. Kasi syempre hindi pa naman siya tinabunan. Sabay naman silang tabunin kasi nga mag-asawa. Tapos, yung babae naman, yung ililibing na, yung naririnig na niya na siya yung susunod na ilibing, bigla siyang bumangon. Bigla siyang bumangon. Sabi niya, hindi kami patay. Sabi niya, tapos biglang tumawa ngayon yung lalaki. Na kung saan sinabi niya doon na, ayan, mula ngayon, ikaw nang maghuhugas. Kaya ngayon, ang naghuhugas ng plato ay si girl. Mga kababaihan ang mga naghuhugas ng plato. Ayun, ano ang connection sa talakayan natin. Ayun nga, pwede magbibigay ng kaalaman, pwedeng magbibigay ng aliw, kung naaliw kayo. Okay, never mind. Dito, sa makrungkasa na yan sa pagsulat, eto, ang pagsulat isang paraan upang ang kaisipan ng isang tao ay kanyang maipahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito rin ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan na iaayos ang iba't ibang ideya na pumapasok sa ating isipan. Ibig sabihin, mula ngayon sa mga nabuo nating kaisipan, mula sa mga impormasyon na ating nalalaman, ay maaari na natin itong istatitik o isulat. Okay, sabi din dito, kung marunong tayong sumulat, nakaaangat tayo sa iba. Okay, bakit kaya sinabing nakaaangat tayo sa iba? Nakakasagot kasi tayo sa mga pagsusulit. Ito, sa mga sanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta at eksperimentasyon. Ano pa, tayo din bilang mga guro, ito yung napaka-importante din. Nakakagawa tayo ng liham ng aplikasyon, paggawa ng balangkas, ayan yung outline, pangkaunlaran. Ibig sabihin, sa madaming paraan na i-apply natin ngayon sa iba't ibang larangan ay nagagawa nating may apply yung kaalaman natin sa pagsulat. Kaya naman, kung ikaw ay mahusay sa pagsulat, ikaw ay nakakaangat. At syempre, kayo, inuulit ko,
kayo'y magiging guro, dapat maging bihasa rin kayo sa pagsulat. Kasi mula dun sa mga nabasa mo, halimbawa, nabasa mo yung tungkol sa Noli Me Tangere, El Filibusterismo, kasi kayo ay mga Filipino major, darating at darating yung araw, mapag-aaralan nyo lahat yon. At syempre, mula ngayon doon sa nalaman nyo mula sa pagbabasa nyo, halimbawa binasa mo yung kwento ng Noli Me Tangere, ganyan El Fili, ay maaaring magpapagawa ngayon ang inyong guro ng reaksyon. Kung ano yung masasabi nyo dun sa kwento, ano yung opinion nyo doon. Kaya naman nakaaangat kayo kasi maaari nyo na ngayong i-apply ang kahusayan nyo sa pagsulat. Ayan, ngayon naman tatalakayin natin ang mga salik na sa matagumpay na pagkatuto ng wikan. Maliban doon sa mga makrungkasan na yan na kung saan ay kailangang maging bihasa tayo doon, nang sa ganun ay maging dalubhasa tayo sa paggamit ng wika, ay mayroon pa tayong ibang mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika. Okay, so ito mayroon tayong iba't ibang yugto. Ibig sabihin, sa yugtong ito ay tatalakayin natin mula dun sa simula, mula doon sa paano natututo ang isang bata hanggang sa siya ay maging dalubhasa sa paggamit ng wika. Ngayon, mayroon tayong dalawang uri ng motibasyon. So dito, mayroon tayong panlabas na motibasyon at mayroon tayong panloob na motibasyon. Sa panlabas na motibasyon, ito yung extrinsic sa English, extrinsic motivation. Ibig sabihin, mayroon din itong dalawang uri, integratibo motibasyon at motibasyong instrumental. Integratibo, dyan pa lang nalaman, integral. Ibig sabihin, pangmalawakang motibasyon. Ibig sabihin, eto ngayon yung mga tao na gustong matuto ng wika sapagkat gusto nilang makihalubilo. Ayan, gusto nilang makipag-interact sa ibang kultura ng mga tao na Filipino ang salita. Halimbawa, yung mga foreigner. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto nilang matuto ng ating wika ay sapagkat mayroon silang mga kaibigang mga Pilipino, ayan, mga kasintahan, mayroon silang mga kamag-anak. Ibig sabihin, pinipilit nila ngayon, gusto nilang matuto ng wikang Filipino kasi nga gusto nilang makihalubilo. Nang sa ganun, hindi naman sila ma-isolate pag pumunta sila dito na kung saan kaya nilang makihalubilo, makipag-usap, at syempre malaman ngayon yung kani-kanilang kultura, malaman nila yung kultura natin at alam nila kung paano ngayon i-adjust yung kanilang sarili, alam nila kung paano sila makisama, ganyan. At syempre sa motibasyong instrumental, ito, pag-asam na makatuntong sa isang pamantasan o trabaho. Ibig sabihin, halimbawa sa mataas na paaralan, kasi may mga paaralan talaga na hindi tinatanggap yung mga estudyante na hindi ganun kahusay o kabihasa sa pagsasalita ng ibang wika. Halimbawa sa wikang Ingles, ganyan. Sa wikang Ingles, kasi madaming naniniwala na saka mo lang makamtan ng tunay na kaalaman at karunungan kapag ikaw ay mahusay sa Ingles, which is hindi naman ako naniniwala doon. Kasi bilang isang tao, bilang mamamayang Pilipino, napakahalaga na maging mahusay ka mismo sa sarili mong wika bago ka maging mahusay sa ibang wika. O, tandaan nyo yan, lalo na at magiging Filipino major din kayo. Okay. Ibig sabihin yan yung gusto mo lang makatuntong sa mataas sa motibasyong instrumental. At syempre magkaroon ng mas mataas na pasahod. Halimbawa kasi may mga guro kasi sa Pilipinas na mas pinipili nilang magtrabaho sa ibang bansa, ganyan. Kasi nga naniniwala sila na mas malaki yung kikitain nila doon. Malaki nga yung kinita nila doon, iniwan naman nila yung sarili nilang wika na kung saan ay mas higit na nangangailangan sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman natin sila masisisi kasi nga lahat naman tayo may sari-sariling dahilan at lahat tayo may sari-sariling mga prinsipyo sa buhay. Ayan. Pangalawa, yung motibasyong intrinsic. Dito naman, since intrinsic siya, panloob, ibig sabihin, likas na. Kumbaga, talagang gusto mo nang matuto ng isang wika. Halimbawa, gusto mong, bata ka pa lang, gusto mo nang matuto ng Spanish, ng English, ganyan. O gusto mong matuto ng ibang wika, kagaya ng wika ng Maranao, ganyan. Chavacano. Ayun, yung Chavacano, magandang matutunan yun, kagaya siya ng Spanish. Okay, so, ayan nga, yung dalawang uri ng motibasyon, yung motibasyong panloob at motibasyong panlabas. Tandaan nyo yan. Ngayon, dito tayo sa mga yugto ng pagkatuto ng wika. Ito. So, dito, yung tinatawag nating pasamula o random. Sa pasamula na tinatawag, ito yung motibasyon na kung saan ay
at nagsisimula ka pa lang. Yung parang pasamula, yung nagsisimula ka mula doon sa mga pakonti-konting mga tunog. Itong tatandaan nyo dito sa yuging ito, ang mga bata ay lumilikha ng mga tunog. Ibig sabihin, diyan sila ngayon natututo. Ibig sabihin, bumubuo sila ng sarili nilang tunog at mula doon sa mga tunog ay nakakabuo sila ng mga wika na kung saan sila, pag pinagsama-sama mo yung mga bata, kung napapansin nyo, nagkakaroon sila ng interaction. Nagkakaintindihan sila. Pero pag tayo ng mga matatanda, hindi natin naiintindihan kung ano yung mga pinag-uusapan nila, kung ano yung sinasabi nila. Minsan, nakakainis din, di ba? Kasi yung meron sa sinasabi na hindi naman natin naiintindihan. Pero syempre, mga batang mga yon, since nagsisimula lang sila, kailangan nila ng malawakang pasensya. Okay, so dito sa unang yugto, kailangan, ito yung nai-apply pa lang dito yung vocalizing, going, gurgling, at babbling. Sa vocalizing, ibig sabihin, ito yung, alam niyo yung tawag nito? Napapakanta yung mga bata, kumakanta sila na walang lyrics. Ganon. At mula dun sa mga kinakanta nila na walang lyrics, nakakabuo sila ngayon ng tunog at yung mga tunog na yun ay mayroong palang kahulugan para sa kanila. Ang mga tunog na nilikha ng mga bata ay marami at iba-iba. Ito yung tinatanaw ng mga matatanda bilang punema. Ibig sabihin, pag sinabi nating punema, ito ngayon yung mga patinig, ganyan, mga letra. Sa babbling naman, ito siya, binubuo ng magkakalapit na tunog ng katinig at patinig. Halimbawa yan, yung ma, yung katinig, yung M, at syempre patinig yung A. Ngayon, paulit-ulit lang nilang binibigkas yan, yung ma, da, ganyan. Yan ay under pa rin dun sa unang yugto. Yan yung unang nabibigkas yan yung unang nabibigkas ng mga bata. Kaya be careful kayo kung ano yung itinatawag. Halimbawa, magkaanak ng to kayo, ganyan. Mag-ingat kayo kung ano yung tinatawag nyo ngayon dun sa asawa nyo. Kasi maring yun din yung itatawag ng anak mo dun sa asawa mo kapag. Sa echoic speech naman, ang mga ginagayang pagbigkas at pagsasalita. Ibig sabihin, pag narinig niya yung sinasabi mo, yan, yung kasasabi ko lang kanina, kung ano yung naririnig ng bata mula sa magulang o mula dun sa mga nagsasalita sa kanyang kapaligiran, yun din yung mga binibigkas nila. Though hindi nila nababanggit ng buo, hindi nila nabibigkas ng buo yung salita, ngunit unti-unti nilang malalaman yun, unti-unti nilang mabibigkas, lalo na kung paulit-ulit nila itong mapakinggan. Kaya naman, kung ano yung paulit-ulit na naririnig ng mga bata, yun ang nabibigkas nila, yun yung nalalaman nila. Sa ikalawang yugto naman, unitary, ibig sabihin pagkakaisa. Paano naman to? Dito, patuloy na lumilikha ng maliliit na unit na tunog ang mga bata. Ngunit ito ay limitado lamang sa isang patinig. O, pantig, ayan. Ibig sabihin, dahil pantig-pantig pa lang siya, pwedeng yun nga, yung ma, ganyan, da. Pero paulit-ulit din yon. Sa holoplastic naman, na speech, ang paggamit ng mga bata ng isang salita upang maipahayag ng mga ideya. Ibig sabihin, mula doon sa, yung halimbawa, yung word na bababa, ganyan, baba, ganyan, pwede na nilang mabigkas yon. Kasi nga, paulit-ulit lang yung pantig. Pwedeng isang pantig, pero pare-pareha siya. Kaya, pag nagkakabuo ka ngayon ng mga 3 o 2 pantig, ganun kabilis matuto yung mga bata. Yun yung holoplastic. Ayan. Sa gulang na 12, ayan, yung kapag nasa 12 buwan na yung bata, nagsisimula na itong sumunod sa mga payak na pasalitang pautos tulad ng opo, tayo, ayan, po, ganyan. Kaya dito, maaari mo nang utusan yung bata. Pwede mong, anak, kunin mo nga yung ganito. So, pwede kang nang sa gayon, para mas lalo ngayon na matuto yung bata, pwede kang magpa-game, magbigay ng laro. Ayan. Pwede kang magbigay ng laro na kung saan, ay alam mong matututo yung bata. Halimbawa, ipapakuha mo lahat ng gulay, ilagay niya dun sa basket, ganyan. Kukuha siya ng iba't ibang klase ng gulay. Ngayon, pwede nang sumunod yung bata. Gagamitin niya ngayon yung opo, po. At least, unti-unti ay natututo siya. Yan. Ang pagkatuto ng bata ng ponolohiya, ayan, yung ponolohiya, yung tunog, bokabularyo at balarila, ay matagal at mahirap kahit na ang pag-unlad nilang pisikal ay maobserbahang mabilis. Kasi magkaiba. Ngayon,
hindi ko alam kung mayroon talagang isinagawang pag-aaral hinggil dito. Kasi may mga nagsasabi na kapag mabilis daw magsalita, kapag mabilis daw magsalita ang isang tao, wait lang, palobat ako. Okay, balikan natin. May mga nagsasabi kasi na kapag ang isang bata ay mabilis na natutong nagsalita, maaaring mabagal yung pagkatuto niya sa pagkilos na pisikal. Pero kapag mabilis siyang natuto sa pisikal na gawain o mabilis siyang natututo sa pagkilos ganyan, ay mabilis na mabagal yung pagkanyang pagkatuto sa wika. Magkabaliktad daw yun. Pero hindi ko alam kung mayroon siyang talagang isinagawang pag-aaral hinggil doon. Kung meron siyang scientific basis na tinatawag. Ayan, dito sa balarila na tinatawag, ito ngayon yung bumubuo, nakakatuto na yung mga bata sa dun sa pagkatuto ng ponolohiya, vocabulary at balarila. Sa balarila, imposible yan kasi grammar na yan eh. At kaya nga siya sabi dito, matagal at mahirap. Pero in the end, sa mga susunod na yugto, unti-unti ring matutunan yan ng mga bata. Yan. Sa ikatlong yugto naman, ito yung expansion at delimitasyon. Ang pagsasalita ay umuunlad mula sa isahan o dalawang pagsasalita hanggang sa maging katulad na ito ng pagsasalita ng matatanda. O, ibig sabihin, dito umuunlad na yung kanilang pagsasalita mula sa isa hanggang sa dalawang salita. O, ibig sabihin, unti-unting dumadami yung kanilang nabibigkas. Kayang-kaya na nila ngayong magpahayag ng isa-isang salita, dalawang salita, ganyan. 18 to 20. Okay. At siyempre dito nakakabuo na rin sila nakakapagpahayag na din sila ng mga pangungusap at naiintindihan na rin nila ito kasi isang buwan na isang taon kako sana. Ayan, dalawang klaseng salitang ginamit. Dito mayroon tayong pivot class at pivot word. Sa pivot class kasi, ito'y kalimitay maikli at ito ay malimit nilang bigkasin at maaaring nasa una o ikalawang posisyon nama. Ibig sabihin, yan yung binibigkas pa lang nila yung pinakamaikli. Yan yung mga, tapos yun yung pivot word naman. Ito yung, alam niyo yung salita, paulit-ulit nilang binibigkas at dinadagdagan lang. Yung halimbawa, dede ko, dede tata, dede mama. Ito naman, tuya alit, mami alit, daddy alit. Ibig sabihin, kung ano yung madalas nilang naririnig, paulit-ulit din nilang binibigkas yon. Dinadagdagan lang. Yun yung sa pivot word. Open class. Sa ikatlong yugto, ang ekspresyon at delimitasyon, magiging mabilis ngayon ang pagtatamo o pagkatuto ng mga salita kapag ang kognitibong kalinangan ng mga bata ay umahantong sa punto ng pagkaunawa sa mga bagay. O, pangyayari din at mga tiyak na pangalan ng mga ito. So, ibig sabihin, mabilis na ngayon yung pagkatuto ng mga bata. Lalo na kapag sa kognitibo, kasi yung pag-iisip, yung magiging palatanong din ang mga bata. So, ibig sabihin, ito na yung mga stage na kung saan ang dami-daming tinatanong ang mga bata na kahit minsan ayaw mong sagutin kasi alam mo namang una sa lahat hindi niya ito maiintindihan. Kaya pag nagsagot naman tayo, lang, yung parang tignan mo naman kung baka naman mamaya sobrang yung tinanong mo ganyan, ay yung isinagot mo, sobrang komplikado. Maguguluhan naman yung bata. Kaya be careful din tayo kung ano yung isasagot natin sa bata. Tansyahin din natin kung ito ba ay kayang tanggapin ng mga bata. Sa ikaapat di pa rin yugto, ito kalmalayang structural. Ito'y mahalaga upang makabuo sila ng mga paglalahat at matuklasan nila ang huluwaran at kaayusan sa pagsasalita. Kaya siya paglalahat kasi nga nakakabuo na sila ngayon ng pangusap. Habang patuloy na nagiging komplikado ang kanilang pagsasalita, magagawa nilang magkamali. Ayan, syempre natural lang ngayon yung pagkakamali. Kaya naman,
tulungan natin sila. Ang role natin ngayon bilang halimbawa bilang mga ate, bilang mga nanay, ganyan, ang role na naman natin ngayon ay tulungan sila, sabihin kung ano yung tama. Madalas kasi may mga magulang, mga kapamilya na kapag nagkamali yung bata, pinagtatawanan lang, which is hindi dapat yon. Huwag mong pagtawanan kasi ang akala nila natutuwa ka sa kanya na tama yung sinasabi mo, ganyan. Kaya gustong-gusto pa rin niyang ulitin na kahit alam niyang mali, uulitin pa rin niya kasi una sa lahat, alam niyang natutuwa kayo sa kanya. Sa ikalimang yugto naman, automatic. Ito, sa yugtong ito, ang bata ay nakakapagsabi ng mga pangusap na may wastong balarila. Ayan. Wastong balarila, ang balarila sa Tagalog ay okay, sa English ay grammar. Ayan, madaming hindi nakakaalam dyan. Kahit magagawa na nilang maipahayag ang kanilang ideya at damdamin kagaya ng mga matatandang tagapagsalita ng wika. Ito, ang mga batang nasa yugtong ito din ay may kahandaan na sa pagpasok ng kindergarten. Ito, madami na silang nabubuo. Tandaan nyo yan, yung bawat yugto at magbibigay ako ng mga pagsusulit hinggil dito sa mga susunod na araw. Okay, sa ika-6 na yugto, malikhain. Ibig sabihin, sa yugtong ito ay nagagawa na ng mga bata na mag-imbento o lumikha ng sarili nilang wika. Bagamat ang mga parilang gamit ay mga dati nang narinig, nagkakaroon sila ng lakas ng loob dahil nagagawa na nilang magsalita, masalita at ginagamit ng kanilang mga kaibigan ang mga tao sa paligid. Ibig sabihin, mabilis nang nilang masabi kung ano yung naririnig nila. Parang mabilis nilang ulitin kasi nga sa yugtong ito, madami na silang mga pinagdaanan, madami na silang narinig, madami na silang nabigkas. Kaya naman napagsasama-sama na nila, nakapaglalahat na sila. Okay. At ito tandaan nyo to sa conclusion, sa mga talakay na yugto, ito ay malalagom na ang mga bata ay natututo ng wika sa pamamagitan ng una, syempre hindi mawawala ang pag-uugnay. Ibig sabihin, pagtatambal ng tunay na bagay sa tunog ng salita. Ibig sabihin, ito yung nilalapatan mo ng tunog yung isang salita. Pagpapatibay anumang positibong papuri na gaganyak sa isang bata upang ulitin ang anumang tugon. Ibig sabihin, kailangan mong samahan. Yung pagpapatibay na yan yung magbibigay ka ngayon ng papremyo or pupurihin mo siya. Ay, ang galing, ang galing. Ganyan. Sabihin mo sa kanya na ayun, yung mahusay siya, magaling siya, ganyan. Dahil dyan, bibigyan kita ng, ay, sabi, mga ganong mga proseso, mga simpleng paraan lamang nang sa gayon ay magkaroon ng motibasyon yung bata. Kasi ang bata, talagang kailangan niya ng motibasyon, ng iba yung pag-unawa. Ano? Ayan, panggagaya, ayan, panggagad sa anumang tunog na narinig sa matatanda. Kaya naman, ayan, since panggagaya yan, kaya be careful tayo na matatanda. Anong matatanda talaga? Be careful tayo sa mga binibigkas natin kung alam nating may mga bata sa loob ng ating tahanan. Elaborasyon, pagpapalawak ng isang salita upang makabuo ng pangungusap. Ayan, pinapalawak na ngayon. Elaborasyon, ayan, pag-uugnay, pagpapatibay, paggagaya at syempre elaborasyon. Okay, ngayon ano naman ang kinalaman ng mga guro at ang mga mag-aaral sa pagkatuto ng wika? Yan sa mas higher stages na tayo. Ano? Ito hindi to mawawala, kailangan nating malaman to. Sa mga guro, ang laki din yung tungkulin nating mga guro nang sa gayon ay masigit na matutong mga bata. Pag-unawa sa katangian ng mga mag-aaral. Ayun, yung isa sa mga katangian, kailangan nating taglayin, ay kailangan nating gawin, kailangan nating unawain yung katangian ng mga mag-aaral, yung side nila. Ayan, ang mga mag-aaral naman, mga katangian ng mga mag-aaral, kailangan nating alamin, yung kanilang pandama, masyado ba silang sensitibo, ganyan, nakikipagsapalaran sa paggamit ng wika. Ayan, kasi ngayong mga bata, nakikipagsapalaran pa lamang sila, kaya naman kailangan talaga nila ng iba yung pag-unawa. Ayan, at pag-intindi. Ayan, ginagamit ang wika. Ayan. Okay. Dito tayo sa estilo ng pagkatuto. Dito, kaparaanan ng mas higit na gusto ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ibig sabihin, mamimili ka ngayon, titignan mo ano ba yung paraan ng mga estudyante na bakit ang bilis nilang matuto. Ngayon titignan mo ano yung paraan para sila ay matuto. Mas mabilis ba silang matuto kapag
sinasamahan mo ng pagkukuwento? Mas mabilis ba silang natututo kapag masyado kang seryoso? Mas mabilis ba silang matuto kapag yung isang guro ay yung parang laging galit? Magkakaiba ngayon ang mga bata. Pero syempre, kapag bata kasi ang mga pinag-uusapan, mga nasa lower stage pa lang, talagang tulungan mo din yung naman yung sarili mo. Ikaw yung mag-adjust. Alamin mo kung ano yung paraan ng mga bata para sila ay matuto. Yan, uri ng mga mag-aaral, ayan, meron kasing mga concrete, merong analytical, communicative, authority, oriented. Kaya tingnan nyo, ayan, ang mga guro, ayon kay Richard, ang epektibong guro daw ay malikhain. Ayan, tandaan nyo yan, ang kanyang klase ay masigla, kawili-wili at laging may bagong gawain. Ibig sabihin, kung halimbawa nagpa-roleplay ka ngayon, hindi pwedeng bukas magpapa-roleplay ka ulit. Kailangan mag-iisip ka ng ibang gawain nang sa ganon ay matuto yung bata. Hindi pwedeng paulit-ulit kasi kapag paulit-ulit, darating yung araw, ayaw ng student sa'yo, ayaw na niyang makinig sa'yo kasi alam niya yun pa rin yung ipapagawa mo. Hindi lamang ang magpunla, sabi niya, hindi lamang ang magpunla at maghintal ng impormasyon o prinsipyo at hangarin, kundi higit sa lahat, ang ninanais ay matulungan ang mag-aaral na mapabuti ang buhay. Ibig sabihin, hindi pwedeng ginagawa mo lang yung role mo bilang isang guro na magpunla ng karunungan, magkintal ng impormasyon, bagkus, tingnan mo din naman yung pangmalawakan, ano? Ibig sabihin, nang sa ganun ay mapabuti ng higit yung buhay ng isang mag-aaral. O, yung tingnan mo din naman kung talagang natututo siya sa'yo. Tingnan mo din naman kung natutuwa siya sa'yo. Kasi kapag hindi natutuwa yung bata sa'yo, huwag mong i-expect na may matutunan siya sa'yo. Kasi 'di ba gano'n naman talaga? Kasi hindi maiiwasan 'yan. Kapag isang estudyante ayaw siguro, wala siyang natututunan do'n. Pero 'pag gustong-gusto mo siguro, malaki yung matututunan mo sa kanya. Nasusukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain. Ayan, kaasalan at saloobin ng kanyang tinuturuan. Ito ang resulta ng kanyang mga gawain sa klase. Okay, yan naman yung sinasabi ni Hendricks noong 1998 na kung saan, ayan, nagiging epektibo daw ang isang guro sa pamamagitan ng mga gawain, kaasalan at saloobin ng kanyang tinuturuan. So, nakadepende na ngayon kay teacher kung ano yung pamamaraan ng kanyang pagtuturo. Ayan. Ito, kailangan nating talakayin 'to, mga katangian ng epektibong guro kasi isa sa mga salik kung bakit mabilis o hindi mabilis matutong mga bata ay sa side din naman ng mga guro. Ano? Una, dapat ang guro ay walang itinatangi. Ibig sabihin, ano yung sinasabi ni Mike Enriquez? Walang pinoprotektahan, walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Ayan, walang itinatangi, ibig sabihin, huwag ka dapat favoritism. Sabi dito, hindi malilimutan ng mga mag-aral kung ang guro'y may paborito sa klase. Kasi sasama yung loob nila sa'yo kaya talagang hindi ka makakalimutan. Sa loob ng klase, dapat na siya'y walang kinikilingan. Ayan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Charot lang. Siyempre, mayroon kang proprotektahan mo sila, responsibilidad mo sila. At mahalagang maging pantay. Ayan, tatandaan nyo yan, maging pantay ang pagtingin mo dapat sa iyong mga estudyante. Huwag kayong favoritism kasi kapag favoritism ka, kaiinisan ka ng mga bata. Kaya minsan, alam nyo, ang ginagawa ko noong nasa ano pa lang, nasa face to face, ang ginagawa ko sa klase ko, alam niyo yung papel, 'pag pinagsasubmit ko sila ng mga sanaysay, pinapa-fold ko. Halimbawa, ito yung papel, 'pag nakasulat ngayon dito yung pangalan nila, pinapa-fold ko, pinapaganyan ko, nang sa gano'n ay hindi ko makita. Kasi hindi ko naman kabisado yung sulat nila fino-fold ko yung pangalan nila. 'Pag mag-submit sila, sabi ko dapat i-fold. Kasi nga, 'pag kilala ko yung bata, hindi kasi maiwasan yon. 'Pag kilala mo yung bata, ito yung mabait na bata, ito yung laging tumutulong sa akin, ito yung ganito, ganyan. Oh, tapos ang dagdagan ko yung points niya, ganyan. Huwag tayong magpapadala sa MMK at depende na lang dun sa resulta, dun na lang natin titignan. Kaya naman, ganun din ang gawin nyo kung gusto nyo, yung parang tignan mo din naman yung
Kasi baka mamaya masyado ka nang nagpadala dun sa damdamin mo, ano? Ayan, may positibong ugali. Ayan, dapat positibo ka bilang isang guro. Nasisiyahan ang mga mag-aaral kung sila'y nabibigyan ng papuri at pagkilala o rekognisyon. Malaking impact nito sa kanilang tiwala sa sarili at direksyon. Naniniwala at nasisiyahan siya sa tagumpay ang kanilang mga ayan, yung makukuha nilang tagumpay, parangal, ganyan. Ibig sabihin, bilang isang guro, dapat positibo yung ugali mo. Dapat binibigyan mo ng papuri, ng parang binibigyan mo ngayon ng feedback yung mga bata. Sasabihin mo, "Oh, ang galing, napakahusay." Ganyan. Tapos sasabihin mo na, "Oh, ipagpatuloy mo 'yan." Ganyan, "Oh, napakahusay ng iyong ginawa kanina." Ganyan. Kasi 'pag sinasabi mo 'yon, mas nagkakaroon sila ng ano, ng interes na matuto. Ayan. Tapos may kahandaan. Ayan, may kahusayan o competence at kaalaman sa saklaw na nilalaman ng mga paksang itinuturo ay kinikilala ng mga mag-aaral. Alam nyo, may mga guro na sadyang 'pag hindi alam yung ituturo, hindi kabisado ganyan, ay galit. Ayan, laging nagagalit. Ayan, may prof ako nung college ako, ano, na may prof ako nung college ako na pagpasok niya nagagalit siya. Alam mo 'yun, yung paulit-ulit siyang nagagalit. Ang dami-dami niyang sinasabi na yung sawa ka na pero hindi siya tumitigil. 'Pag gano'n yung guro, ibig sabihin hindi siya handang magturo, tandaan niyo 'yan. Kaya balang araw, kapag gano'n kayo, alam ko siguro hindi kayo pero totoo 'yun kasi, kapag nagagalit ka, what for? Kasi the more na nagagalit ka, nasasayang lang yung oras, eh. Ang daming paraan, 'yan. May kahandaan ka dapat bilang isang guro at organisado at handa ng magturo. Bago ka pumasok sa klase mo, dapat handa ka ng magturo. May haplos personal. Ayan, haplos personal, dapat maawain ka din naman. Pinapahalagahan ng mga mag-aaral ang gurong may ugnayan sa kanila. Yaong tumatawag sa kanilang pangalan, ayan, palangiti, nagtatanong tungkol sa kanilang nadarama at opinyon. Ibig sabihin, bilang isang guro kasi, responsibilidad nating alamin yung damdamin ng mga bata. Kasi baka mamaya turo ka ng turo diyan, tapos yung estudyante mo 'pag hindi nakikinig ganyan, pinapagalitan mo. Yun pala, yung bata may problema, ganyan. Yung bata may kinakaharap na matinding problema pero hindi mo siya tinanong. Kaya siyempre magi-guilt ka din naman yon. Dapat tinatawag mo din yung pangalan ng estudyante mo, palangiti ka. Kasi 'pag alam mo yung yoong estudyante na, yaong guro na laging galit, yung itsura pa lang, kinakatakutan siya ng bata, eh, kaya dapat palangiti ka rin naman. Ayan, tinutuklas ang kanilang interes at tinatanggap ang tunay nilang pagkatao. Ayan, na kung saan, yung hindi ka nagiging bias, yung sa haplos personal na kapag aalamin mo yung sari-sarili nilang kwento, ganyan, nang sa gano'n alam mo din naman yung mag-adjust. Halimbawa, bakit yung halimbawa hindi pumasok yung estudyante mo, aalamin mo din naman yung rason. Huwag ka agad-agad na magagalit kasi malay mo, hindi siya pumasok kasi may sakit yung nanay niya, siya lang yung kasama niya, tapos wala silang makain, naghanap buhay siya. Kaya na yung tipong pumasok siya pero late tapos pinagalitan mo pa, ganyan. Kaya alamin mo naman muna bago ka magalit, tapos 'wag mo siyang ipahiya, ganun. Masayahin, ayan, naaalala ng mga mag-aaral ang gurong masayahin sa klase. Ang dagli ang pagbibiro at pagpapatawa sa mga sitwasyong nahihirapan at napapayang mga mag-aaral ay kakabawas sa paghihirap. Ayan, masayahin. Hindi naman yung tinatawanan mo yung pagkakamali ng estudyante mo, bagkus sumasabay ka lang sa kanya. Kasi 'di ba mayroon yung mga estudyante na kapag nagkamali, natatawa sila, pwede kang sumabay. Ipakita mo sa kanya na okey lang na nagkamali siya. Iba kasi yung meron kasing dalawang klase ng pagtawa, eh. Meron yung tawa na namimintas ka, tinatawanan mo siya. Meron din naman yung tawa na natutuwa ka dun sa ano niya, pagkakamali niya. Tapos ngayon, 'pag nagkamali siya ganyan, nagkakaroon siya ng confidence na ulitin muli. Habang nakikipagsabayan kang tumawa, sasabihin mo sa kanya na, oo, walang puwedeng sabihin na walang maling sagot, ganyan.
Nang sa gayon ay mas lalo mo siyang maganyak, mapagpatawad. Ito naman yung klase ng guro na kung saan ang guro, tayo dapat na mga guro ay magpagpatawad. Halimbawa, nakagawa ng mali si student, mayroon siyang hindi magandang nasabi sa'yo o kaya naman hindi siya meron siyang hindi magandang ginawa sa klase. Tapos humingi siya ng sorry sa'yo, sincere naman siya, patawarin mo siya agad. Ipakita mo sa kanya na tanggap mo siya at handa kang tulungan siya. Ayan, masayahin, sorry na ulit, malikhain, nagugunita rin ng mga mag-aral ang kanilang gurong malikhain sa mga gawaing pang-classroom. Ayan yung sinasabi ko kanina na dapat lagi kang mayroong bagong activity. Ibig sabihin, mayroong kang laging pinapagawa na bago sa kanila, hindi yung paulit-ulit. Lalo na sa oras na ginaganyak sila para sa isagawang aralin. Yung halimbawa, bago ka magklase. Bago ka magklase, bakit di mo simulan sa pagtatanong? O, yung halimbawa, eto, nagtanong ka, tapos halimbawa, gusto mong sasagot, ang sasagot ay yung nakadamit ng kulay pink, ganyan. Ang daming paraan. O kaya yung bunutan, ganyan. Pwede rin yon. Tapos, sabihin mo na walang maling sagot, nang sa ganon ay magkaroon sila ng confident na sagutin yung tanong mo. May mataas na ekspektasyon. Ang di malilimutan guro ay yaong nagpapakita ng napakataas na pamantayan lalo na't hinahamon ang kanyang mga mag-aaral na gawin ang napakabuhusay ang kanilang ipinag-uutos. Madalas na nawawalan ng tiwala sa sarili ang mga mag-aaral. Kung maniniwala ang guro na may kakayahan ang kanyang mga mag-aaral, nagiging marubdob ang mga mag-aaral na matupad ang kanyang mga tunguhin. Ibig sabihin, titignan mo din naman magbibigay ka ngayon ng standard, halimbawa, yung halimbawa magbibigay ka ng activity na kahit medyo mahirap, ibibigay mo yon kasi magkakaroon ngayon yung interest yung mga bata kasi challenging yon para sa kanila. Gusto rin nilang matuto. Pero dapat i-guide mo sila kasi ang role mo ngayon bilang isang guro ay facilitator. Ifa-facilitate mo sila ngayon kasi naniniwala ka na kaya nilang gawin yon. Hindi yung magbibigay ka ng activity tapos hayaan mo sila wrong. Dapat tulungan mo sila, i-guide mo sila mula sa simula hanggang sa matapos yung kanilang gawain. May respeto, ang kinalulugdang guro din ay yaong marunong maglihim ng markang kanyang ibinigay sa kanyang mga kamag-aral. Ayan, mayroon kasi yung mga, pag at the end of the year, at the end of this school year, ganyan, may mga estudyante na tinatanong yung grade ng kanilang kaklase, which is hindi mo yun dapat sinasabi. Ilihim mo. Ilihim mo ganyan kasi mas natutuwa yung mga bata pero sa bagay, depende rin kasi may mga estudyante na lalo na 'pag magkakaibigan sila, gusto nilang malaman yung grade ng isa't isa. Pero mayroon din kasi naman kasi yung punto na, hindi 'to maiiwasan. Mayroon at mayroon dun sa grupo, yung sa magkakaibigan na ayaw malaman yung grade niya, ayaw malaman ng iba, ayaw niyang malaman ng iba. Kaya, tignan mo rin naman bago ka magdesisyon ganyan sa pagbibigay ng grade, ganyan. Kung alam mong confidential, huwag mong ibigay. Ayan, mapagmahal. Ayan, siyempre mapagmahal bilang isang guro, ituring mo yung estudyante mo bilang kapamilya. Dapat mapagmahal ka. Ipinadaramang kabilang ang mga mag-aaral. Ibig sabihin, dapat huwag mong hayaang may naa-isolate sa klase. Laging nasa isip ng mga mag-aaral na sila dapat ay kabilang sa klase. Nadarama nilang kapamilya ang kanilang guro. Kapag ganyan kasi, mas nagiging nagkakaroon sila mas nagaganyak sila, mas nagkakaroon sila ng interes na matuto mula sa'yo kapag nararamdaman nilang kabilang sila sa klase. Hindi yung lagi kang galit 'pag nakikita mo siya, naiinis ka na agad. May mga ganong sitwasyon, which is hindi dapat. Yung parang ituring mo sila na bilang anak mo, bilang kapatid, ganyan. Pero dapat magkaroon pa rin naman ng limitasyon. Okay, ayan. So, ngayon, kailangang malaki yung gampanin nating mga guro nang sa ganun ay matuto yung mga mag-aaral. At muli, ito, inuulit ko, nang sa ganun ay maging mahusay kang magbahagi, para matuto ka, maging sanay ka sa paggamit ng wika, ay dapat matutunan mo muna ang pagsasalita, pagsulat, pagbasa at pakikinig. Dapat maging bihasa ka muna doon nang sa gano'n ay makamtan mo ang kasanayang pangwika. Ayan, at
Dito na nagtatapos ang ating talakayan hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.